Breaking news mga kapatid, kakaibang buto ang naiahon ngayon sa Taal, kung saan posibleng galing ito sa balakang ng isang tao. Ito ang isa sa mga butong naiahon sa Taal kung saan hawak na ito ngayon ng PNP Forensic Group. Ito ay nakuha nila sa paggalugad nila sa Taal nitong mga nakaraang araw at ayon sa balita na posibleng balakang ito ng isang tao. Ngunit ang sabi ay hindi ganon kadaling kuhanan ng DNA ang ganitong klasing buto dahil nababad ito ng matagal sa tubig na may asupre. Sa ilalim ng malamig at mahamog na tubig ng Taal, isang nakakagulat na pagdiskubre ang gumulantang sa mga otoridad habang nagsasagawa ng masusing paghahanap gamit ang ROV o Remote Operated Vehicle at Coast Guard divers. Isang buto ang natagpuan at ito ay posibleng mula sa balakang ng isang tao. Ang buto ay isinumite na sa forensic expert upang masuri ng maayos. Ayon sa mga paunang ulat, hindi ito buto ng hayop. May indikasyon na ito ay maaaring mula sa isang tao. Pero teka, may kinalaman ba ito sa kaso ng mga nawawalang sabongero? Matatanda ang ilang taon na ang lumipas mula nang mawala ang mga ilang kalalakihang sangkot sa online bongsa. May testigo, may mga CCTV footage, pero hanggang ngayon walang bangkay at walang matibay na ebidensya. Ang natagpuang buto ay maaaring magsilbing breakthrough o tulay sa matagal nang iniimbestigahang kaso, ang pagkawala ng sabongeros. Kung mapapatunayan na ito ay buto ng tao at konektado sa mga nawawalang sabongeros, isa itong malaking hakbang tungo sa katarungan. Isa sa mahigit 70 buto na nakuha sa Taal na hawak ngayon ng forensic group ang pinaghihinalaang mula sa balakang ng isang tao at posibleng sa iisang tao lang din ang ibang mga butong kanilang nakuha sa Taal. Dahil ayon sa investigasyon na posibleng magkakaugnay ang mga buto na nakuha nila sa lawa. Bakit ko nasabing hip bone? Kasi andun yung mga structures na qualify na hip bone, andun yung iliac crest niya, andun yung obturator foramen, nag-indicate na sa part na siya talaga ng hip bone. Ngunit yun nga, mahaba pa ang gagawing proseso para makakuha ng sapat na ebidensya o DNA test. Sa ngayon, pinapatuyo pa ang buto ng husto dahil nababad ito ng matagal sa ilalim ng tubig na may asupre. At kapag naging okay na ang buto, ipapasok ito sa isang genetic analyzer kung saan maglalabas ito ng iba't ibang impormasyon galing sa buto na nakita nila sa Taal. Ang lahat ng impormasyon na makikita sa buto na ito, ipagkukumpara naman sa mga impormasyon ng kaanak ng mga nawawalang missing sabongeros at doon maaaring makita kung related ba ang buto sa mga kaanak. Ayon naman sa ating mga kapulisan, nasisikapin nilang makakuha ng sapat na DNA para sa mga pamilya ng mga sabongeros. Sa bawat sakong inaahon mula sa ilalim ng Taal, sa bawat butong natatagpuan, mas malalim ang tanong ng marami, ano ba talaga ang nangyari sa mga nawawalang sabongero? Ang bagong butong natagpuan na sinasabing posibleng mula sa balakang ng tao ay hindi lang simpleng ebidensya. Ito ay sigaw ng katahimikan, isang pahiwatig na may krimeng pilit ikinukubli sa ilalim ng lawa. Ilang taon na ang lumipas, ilang pamilya ang naghihintay, nagtitiis at patuloy na umaasang may hustisyang darating. Ang apat na team ng forensic group sa Taal ay hindi aalis hanggat kailangan sila roon dahil sa kanila inililipat ang responsibilidad sa mga nare-recover na ebidensya mula sa Taal. Tanim sako o tanim buto, yan ang mainit na balita ngayon kung saan sinasabi na ang mga nakukuhang sako sa ilalim ng Taal ay inilagay lamang dahil isipin mo 4 na taon na ang nakakalipas pero ang mga inaangat na sako ay ayos pa, mukhang bago at hindi sira.
Yan ang pinabulaanan ng Philippine Coast Guard, kung saan ngayon naglabas sila ng underwater video para pabulaanan ang lahat ng nagsasabing inilagay lamang ng mga ito ang sako sa ilalim ng lawa. Ang pinopoint out namin, the reason why we put secondary protection dun sa para hindi siya tuluyang malaglag, mawala, while maalat yung divers natin sa ganong kalalim na depth ng water. Siyempre, it's logically na common sense lang naman yun na pag inangat mo at may opening, it might fall out. Hindi natin mapipreserve yung integridad ng mga nakukuha natin sa bottom. That's how simple it is. Noong July 2025, 2 beses sumisid ang mga divers ng Philippine Coast Guard para hanapin umano ang mga labi ng nawawalang sabongero. Ngunit bigo silang makakuha ng anumang ebidensya na mag-uugnay sa damising sabongeros. Napakahirap para sa mga divers na sisirin ang lawa dahil na rin sa malakas na agos at hindi maaninag ng maayos ang ilalim nito. Makikita din natin sa video ang pagsisid ng mga divers at mga sakong nakabaon sa putik o burak. Dahil sa sobrang dilim sa ilalim ng lawa, kinakailangan pa nila ng ilaw o mga flashlight, pero kahit may liwanag, hindi pa rin ganon kalinaw sa ilalim nito. Inilabas nila ang video na ito dahil marami ang mga taong nagsasabi na tanim sako o tanim boto lamang ang ginagawa nila, pero hindi. Dahil ayon mismo sa PCG na marupok na ang mga sakong kanilang nakukuha. Kaya naman kinakailangang ilipat ito sa bagong sako bago iangat sa ilalim ng lawa. In short, yon ang secondary protection ng mga sakong nakukuha nila sa ilalim para hindi mahulog o magkandawala ang anumang bagay na nasa loob nito. Hindi rin nila pwedeng isa-isahin iangat ang mga nakukuha nilang ebidensya sa ilalim ng lawa dahil masisira lamang. Napakahirap ng ginagawa nila dahil sa tubig sila kumukuha ng ebidensya. Sa katunayan, aabot na sa 5 sako ang mga nakuha ng mga divers at noong Sabado, 2 ang kanilang na-recover na naglalaman ng mga bato na posibleng ginamit pampalubog, tugma sa sinabi ni Julie Dondon Patidongan. Pero iimbestigahan pa ito para malaman kung ano ang totoo. Natin, may sort of sinker, may pabigat. Yun yung probably na nakabutas din doon sa yung mga sharp, yung mga bato We cannot say much about that. And again, investigation side na yun magdedetermine. Sa ngayon, maigting pa rin ang operasyon sa Taalik. Sa katunayan, patuloy pa rin ang pagsisid ng mga divers at unti-unti na silang lumalayo para mas mapalawak pa ang imbestigasyon sa sinasabing pagkawala ng mga sabongeros. Kinakapa nila ng maigi ang ilalim ng lawa para sa mga sakong nakabaon sa ilalim at kapag meron silang kakaibang napansin, agad nila itong mamarkahan o lalagyan ng palatandaan. Pagkatapos tatawagin ng SOCO at CIDG at saka lamang iaangat. Ganito kahigpit ang proseso nila sa pagkuha ng mga sako sa ilalim ng Taalik at hindi sila nagtatanim ng sako o boto sa ilalim ng lawa. Alam mo ba na napakahirap ng ginagawa nila? Sabihin na nating buwis buhay din ito dahil isipin mo sa ilalim sila ng tubig kumukuha ng ebidensya at sa isang pagkakamali lang pwedeng manganib ang buhay nila. Sa mga inilabas nila na video makikita na sobrang dilim sa ilalim ng lawa, zero visibility, kaya kapakapa lang ang kanilang ginagawa. Ito ang nagpapahirap sa mga divers dahil kung malinaw ang tubig, mas maayos nilang makikita kung ano man ang nasa kailaliman ng lawa na ito.